Hi! Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang pelikulang may pinamagatang Kesari. So sit back and relax. Nagsimula ang pelikula sa taong 1897, kung saan ang mga tropang Indian ay pinamamahalaan ng gobyerno ng Britanya. Sa boundary at pagitan ng Britanya, at teritoryo ng India at Afghanistan, ay matatagpuan ang kampo ng Gulistan. Sa kampong ito nagbabantay ang mga matatapang na Sikh Regiment ng British Indian Army, at dito makikilala si Ishar Singh, isang matapang na opisyal. Isang araw, si Ishar at ang mga kasama niyang sundalo ay nagpapatrolya sa boundary, nang marinig nila ang sigaw ng isang babae. Makikita sa kabilang panig ang isang grupo ng mga Afghan tribesmen na nagbabalak patayin ang isang babaeng may asawa, dahil siya ay tumanggi na tanggapin ang kanyang asawa, na pinili ng kanyang pamilya nang walang pahintulot. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Saidullah, isang lalaking pinapakilala ang sarili bilang isang propeta. Nagpresenta itong patayin ang kawawang babae. Gustong makialam ni Ishar ngunit pinigilan siya ni Lawrence, isang mataas na opisyal ng Britanya, at sinabi na manatili sa kanyang lugar, dahil hindi nila sakop ang kabilang panig at wala silang karapatang panghimasukan ito. Ilang segundo bago patayin ang babae, biglang may bumaril sa lalaking mapapangasawa sana nito. Sinuway ni Ishar ang direktang utos ng kanyang superior. Tumakbo siya sa kabilang panig at pinatay ang lahat ng lumalapit sa kanya para pigilan siya. Sinabihan niya ang babaeng Afghan na tumakas na at ang sinumang nagtangkang pigilan ito ay kanyang pinatay. Sa kalaunan, nahuli si Ishar at sinubukan tanggalin ang kanyang turban para insultuhin siya. Sinundan naman siya ng kanyang mga kapwa Singh at sinalakay ang mga ibang kaaway. Sa huli, ang mga Afghan ay natalo at si Saidullah ay tumakas. Samantala, si Lawrence ay nagalit sa katapangan ng mga tropang Indian. Masamang ugali ang kanyang pinapakita sa sinumang hindi niya kalahi, iniisip niya na ang lahat ng Indian ay duwag. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang report na nagpapaalam sa kanyang commanding officer tungkol sa ginawang pagsuway ni Ishar. Sa sumunod na eksena, si Ishar at ang kanyang kasamang si Gulavo ay nag-usap sa labas nang biglang may bumaril kay Gulavo sa kanyang balikat. Inatake sila ng mga tropang Afghan dahil sa ginawa ni Ishar. Samantala, ang tropang Indian naman ay nasa posisyon at handang lumaban. Habang nagaganap ang shootout, bumaba si Ishar at nagpunta sa teritoryo ng kalaban. Pagkatapos ay gumamit siya ng pampasabog upang salakayin ang mga ito, hindi naman ito inaasahan ng mga Afghan. Dahil sa kanyang malupit na diskarte, tumakbo pa atras ang mga kalaban. Dahilan para mapuri siya ng commanding officer sa kanyang katapangan. Ngunit hindi na siya pinayagang makabalik dahil hindi nito sinunod ang kanyang utos. Kaya naman inilipat siya sa isang kalapit na kampo, ang Saragari. Walang gustong madestino dito, dahil nasa pagitan ito ng dalawang malalaking kampo at kadalasang ginagawa lamang itong post office, upang maglipat ng mga mensahe sa pagitan nila. Walang aksyon ang nangyayari sa kampo ng Saragari, kaya't 21 sundalo lang kasama si Ishar ang nakatalaga dito. Bago siya umalis sa kanyang pwesto, tinawag siya ni Lawrence at pinahiya ito at tinawag siyang alipin ng gobyernong Britanya. Si Ishar naman ay humingi ng tawad at ang kanyang kaduwagan ay sinisisi sa lupain ng India, gayunpaman, pinigilan niyang mga tuwiran upang hindi na mapag-alitan pa. Kinabukasan, umalis si Ishar patungo sa bagong kampo. Sa daan ay nakita niyang muli ang babaeng Afghan na iniligtas niya. Hindi nila naiintindihan ang wika ng isa't isa, ngunit nalaman ni Ishar na nagpapasalamat ito sa kanya. Tumanggap siya ng matamis na dessert mula dito, bago nagpatuloy sa paglalakbay. Pagdating sa kampo, sinalubong siya ni Corporal Lal at ng kanyang assistant na si Gurmukh Singh, at laking gulat ni Ishar kung gaano kabata si Gurmukh. Ito ay 19 na taong gulang pa lamang at mas magaling pa itong magsalita ng Ingles kaysa sa kanila. Dahil mas maagang dumating si Ishar kesa sa inaasahan, nadatnan niya ang natitirang mga tropa na nanunood ng mga manok na nagsasabong. Hindi din sila nakauniporme o sumusunod sa mga alituntunin ng isang sundalo. Nang makita si Ishar ay tumayo ang mga ito sa isang linya ngunit nabigo silang mapahanga ito. Pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pagiging isang kahiya-hiya sa komunidad ng Singh. Bilang parusa, inutusan niya ang mga ito na makipagbuno sa isa't isa, at habang pinapanood sila ng mga tandang, ay hindi pinayagang huminto hanggat hindi sinasabi ng dalawang manok. Ang isa sa mga sundalo ay nagtanong kung paano magsasalita ang isang tandang, kaya't pinatakbo ito sa paligid ng kuta dahil sa kanyang walang kwentang tanong.
Pagkatapos ay iniwan ni Isher si Lal upang bantayan ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, nadatnan sila ni Isher na nagbibiroan at nagkakantahan. Nang tanungin kung bakit sila huminto, ang sabi ni Lal ay iniutos ito sa kanila ng mga tandang. Gumawa sila ng ingay na parang manok, kaya naman, ang tropa ay inisip na sila ay mga manok ng Britanya na gustong maluto, at sinunod ang sinabi ng mga hayop. Pinigilan ni Isher ang kanyang pagtawa at pinarusahan si Lal sa hindi pagsunod sa kanyang tungkulin. Sinabi niya dito na wala itong pagkain sa susunod na linggo, nanindigan din ang mga kasamahan niyang sundalo at sinabing dadamayan nila si Lal. Pinayagan ni Isher at patuloy na pinahirapan ang grupo para sa susunod na 2 araw. Sa mga panahong ito, ipinapakita na ang 20 sundalo ay may pamilyang naghihintay sa kanila at umaasa sa kanilang pagbabalik. Ang isang lalaki ay nagtitiis na isuot ang isang sapatos buong buhay niya, upang ibigay ang isang pares sa kanyang anak bilang regalo. Ang isa pang lalaki ay pinadalhan naman ng kanyang asawa ng sulat na may mga handprint ng kanyang bagong silang na sanggol na babae. Pagkatapos ng 2 araw na hindi kumakain, nagsimulang magreklamo ang mga sundalo. Naawa naman si Isher sa kanila at pinahintulutan na tapusin na ang parusa ng maaga. Gayunpaman, gumanti ang isang sundalo na nagngangalang Shanda, at sinabing hindi nila kailangan ang awa ni Isher, at sinabi din itong hindi niya gusto si Isher at sa tingin niya ay loyal ito sa mga British. Ang tagaluto na nagngangalang Daad, ay isiniwalat na si Isher ay hindi rin kumain sa nakalipas na 2 araw. Nagtanong ito sa mga sundalo kung ano ang nais nilang gawin nang naaayon sa gusto nila. Nang tanungin ng mga ito si Isher kung bakit niya pinarusahan ang sarili para sa kanilang pagkakamali, tumugon siya na hindi siya mangangahas kumain hanggat ang kanyang mga kasama ay nagugutom. Simula ng araw na yon, nagawa niyang makuha ang loob at mga puso ng mga ito, at magkakasama silang nagpiesta at nagsayawan. Samantala, si Saidullah, ang lalaking Afghani na gustong pumatay sa babae kanina, ay nagsasagawa ng isang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng 3 tribo ng Afghan. Hanggang ngayon sila ay lumalaban sa gobyerno ng Britanya, ngunit kung ipagpapatuloy nila ang laban bilang isang malaking grupo, magkakaroon sila ng mas mataas na pagkakataong manalo. Sumang-ayon ang mga pinuno ng tribo at nagsimulang gumawa ng pag-atake, at plano nilang sakupin ang lahat ng 3 kuta sa parehong araw. Simula kay Isher, dahil ito ang pinakamadaling talunin. Ang tansya ni Saidullah ay wala pang 2 oras at mapapatay na nila ang 21 sundalo, dahil ang kanilang hukbo ay binubuo ng humigit kumulang 10,000 tao. Pagkatapos matalo ang kay Isher, isusunod naman nila ang 2 pang kampo at sasakupan din nila ito. Samantala, sinabi kay Isher na ang kanilang impormante mula sa isang kalapit na nayon ng Afghan ay nawawala sa nakalipas na 2 linggo. Sa pag-aakalang may mali, si Isher at Lal ay pumunta sa nasabing baryo para mag-imbestiga. Nakita nila ang nayon na puno ng mga kababaihan, mga bata at matatanda, ngunit walang binata. Bukod dito, ang responsibilidad na magtayo ng isang moske ay nakaatang din sa mga matatanda at kababaihan ng nayon. Sa pagbabalik nila sa kampo noong araw na yon, sinabi ni Isher na gusto niyang tulungan ang nayon na itayo ang moske. Karamihan sa mga sundalo ay labag dito, dahil ang kanilang relihiyon ay hindi umaayon sa Islam. Gayunpaman, kahit nag-iisa si Isher, nagsimula pa rin siyang tumulong sa mga taga-nayon. Samantala, isang bata ang muntik nang mamatay sa ilalim ng bumagsak na kisame. Iniligtas ito ni Isher at dumating naman ang kanyang mga kasama, na tumulong din para makaligtas silang 2. Sa pagtatapos ng araw, natapos nila ang moske at isang matanda ang nagbigay sa kanila ng almond. Sa sumunod na eksena, habang ang mga sundalo ay nasa kanilang mga post, nakakuha sila ng mensahe mula sa kalapit na kuta, na nagpapaalala na manatiling alerto dahil ang tropang Afghan ay balak na salakayin sila. Tinignan ni Isher ang malayong bundok sa kanyang monocular, ngunit walang nakitang tao at inisip nila na isa itong maling impormasyon. Ngunit maya-maya lang ay narinig na nila ang mga tunog ng mga tambol ng digmaan. Makikita ang isang tao, na sinundan ng 100, pagkatapos ay libo-libo ang dumating. Pinangunahan sila ni Saidullah na bitbit ang babaeng minsan iniligtas ni Isher, upang ideklara ang pagsisimula ng digmaan. Sa mga oras na yon, nakatanggap si Isher ng liham mula sa kanyang mga nakatataas, tinipon niya ang mga sundalo at sinabi sa kanila na inutusan silang umatras at tumakas para sa kanilang mga buhay.
Isang malakas na tawa ang narinig ni Isher sa isang sundalo na kilala sa pagiging tahimik at hindi palangiti. Sinundan pa ito ng iba pang mga sundalo, natawa sila sa paniniwala ng mga British na ang mga Sing ay tatakas lang na parang mga duwag. Naiintindihan ni Isher ang kanilang damdamin ngunit sinabi nito sa kanila na pag-isipan ito, dahil sigurado ang kanilang kamatayan kung pipiliin nilang lumaban. Sumagot naman si Chanda, at sinabing tinatakot lamang sila nito at tinawag siyang duwag sa larangan ng digmaan. Bilang tugon, pumasok si Isher sa isang silid at lumabas na nakasuot ng saffron turban, na sumisimbolo sa katapangan. Tumugtog siya ng tambol ng digmaan at pinatay ang unang kaaway at doon nagsimula ang labanan. Naghanda ang lahat sa kanilang mga post, maliban sa 19 na taong gulang na si Gurmuk na tila nalilito. Tinanong niya si Isher kung bakit hindi niya sinabi ang totoo sa mga tropa. Ito ay ang sinabi niya tungkol sa sulat na umatras na sa laban. Dahil ang totoong utos na nakasulat doon ay lumaban sila hanggang kamatayan. Sinabi ni Isher na sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpipilian sa mga sundalo, napatunayan niyang hindi sila mga duwag tulad ng sinabi ni Lawrence. Pagkatapos, inutusan niya ang tagapagluto na magbigay ng tubig sa lahat ng sugatan. Maging sa mga kalaban, nagsimula ang shootout at ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril. Isang pampasabog ang itinapon patungo sa mga sundalong Sing, na dahilan upang mahulog ang isa. Bago ito mamatay, tinulungan siya ng isang kasamahang sundalo, habang tina-target siyang barilin ng kaaway na nagtatago sa likod ng isang bato. Bago pa sila uli barilin, dumating si Isher at pinaputukan niya ito. Ligtas namang nakapasok sa loob ang dalawa, ngunit pinagalitan naman ni Isher si Gurmuk dahil sa hindi pagbaril sa lalaking naghagis ng pampasabog. Sumagot si Gurmuk na hindi pa siya nakakapatay ng sinuman at natatakot siya sa mga kaaway. Sa kanyang narinig, inassign na lang ito ni Isher sa lamppost duty, kung saan kailangan niyang patuloy na magpadala ng mga update sa ibang mga kampo. Nang makabalik si Isher sa kanyang pwesto, nagsimulang umatras ang tropa ng kalaban. Si Saidullah at ang mga pinuno ng tribo ay lumapit na may dalang puting bandila. Humihiling na kausapin siya. Ang mga pinuno ng magkabilang partido ay nagpulong at agad na nakilala ni Isher si Saidullah. Nagtanong siya kung handa ba si Saidullah na ilagay sa panganib ang kanyang buhay o sadyang magaling lang siyang pumatay ng mga babaeng mahina. Labis na nagalit si Saidullah, nangako na tatapakan ang turban ni Isher sa araw na yon. Samantala, ibinigay ng dalawang sundalong Sing ang dalawang Afghan na bilanggo na naaresto kanina, at sinabi ni Isher na hindi nila pinapatay ang mga taong sumusuko na. Subalit lumalabas na ang mga bilanggo ay isang bitag lamang, sa sandaling naalis ang tela sa kanilang mga katawan, isang pagsabog ang nangyari na pumatay sa ilang mga sundalong Afghan. Nagpatuloy ang laban ngunit sa mga sandaling iyon, ang mga kaaway ay umabot na sa labas ng pader ng kampo. Isa pang sundalo ang namatay sa isang putok ng baril habang nagsimula ng makarating sa pinto ng kampo ang mga Afghan. Nagpadala agad sila ng 3 sundalo upang pigilan ang pagkasira ng pinto. Samantala, nakatutok si Isher sa sniper na pumatay sa kanyang mga sundalo. Tinali niya ang kanyang manakil sa rifle upang makakuha ng mas magandang pwesto at pinatay ang lalaki sa isang putok. Sa ibaba, naghihintay ang mga sundalo hanggang sa maubusan na ng bala ang mga tropa. Tumigil sila sandali at saka umataking muli, na pagtagumpayan nilang pumatay ng mas maraming kaaway na patuloy na dumarating. Biglang binaril ang isang sundalo na nagngangalang Bola. At sa huling minuto ng kanyang buhay, sinabi niya na siya ay masaya dahil ang kamatayan niya ay ginawang pantay-pantay ang lahat. Ang iba ay sinubukan pigilan ang kanyang pagdurugo, at inalok pa ng isang sundalo ang kanyang turban para ilagay sa sugat ngunit sa huli, namatay din si Bola. Hindi nagtagal ay naubusan sila ng bala, at nag-iisip sila ng ibang paraan upang pigilan ang mga kaaway. Binuksan nila ang pinto, nagkunwari silang susuko na ngunit nang pumasok ang mga kaaway, saka sila umatake sa grupo sa labas. Kahit iilan lang silang lumaban sa 100, nagpakita pa rin sila ng kahusayan at katapangan sa larangan ng pakikipagdigmaan. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Lal sa tanging sundalong nakaligtas na tumakbo sa loob, ginawa nito ang kanyang sinabi ngunit malubha din itong nasugatan. Bago pa mamatay, umupo ito sa tabi ng bangkay ni Bola at sinabi ang biro na dati niya itong kinaiinisan. Sa labas, namatay si Lal habang tinitingnan ang larawan ng handprint ng kanyang anak. Samantala,
Maraming bangkay ang nakatambak sa ilalim ng dingding, ginamit ng mga Afghan ang mga katawan, at gumamit ng mga lubid upang umakyat sa kuta. Ang mga unang umakyat na lalaki ay napatay, ngunit mas marami pa ang nagsimulang umakyat muli sa kuta. Sa huli, namatay din ang isang sundalo nang itulak niya ang kanyang sarili kasama ang isang grupo ng mga Afghan mula sa dingding. Nagpasabog siya ng isang dinamita, na pumatay ng marami bago siya mamatay. Ngayon ay si Escher, Gurmuk, at Shayda na lang ang natitira sa 21 sundalo. Inutusan sila ni Escher na manatili sa taas ng poste, habang kinakalaban niya ang buong hukbo ng mag-isa. Sa wakas ay nakapasok naman ang mga kalaban sa kuta. Ang unang taong umatake sa kanya ay hiniwan niya sa tiyan na lalong nagpasiklab ng galit ng mga Afghan. Napapaligiran si Escher ngunit lumalaban siya tulad ng isang hayop na nakatayo sa larangan ng digmaan. Bigla siyang napatigil nang makita niyang bata pa ang lalaking mapapatay niya. Nabaril siya sa balikat, na nagpahina sa kanya ngunit hindi ang kanyang espiritu. Sinamahan siya ni Shayda sa laban subalit namatay din ito dahil sa tinamong maraming saksak ng kutsilyo sa kanyang katawan. Nang wala ng armas si Escher, lumaban pa rin siya gamit ang mga bato, ngunit sa huli ay naubos na ang kanyang lakas sa dami ng tinamong tama sa katawan. At sa huli, ang batang hindi niya pinatay kanina ay siyang sumaksak sa kanya. Dumating si Saidullah sa loob ng kuta at pinatay ang kawawang tagaluto kahit na pinapainom nito ng tubig ang mga tropang Afghan. Pagkatapos, sinubukan niyang tanggalin ang turban ni Escher, ngunit sa natitirang lakas ni Escher, sinaksak niya si Saidullah sa lalamunan at namatay ito. Malapit nang magdilim at ang iba pang mga kuta ay parating na sa mga oras na iyon, nagawa ng mga sundalo ang misyon kahit na ang kapalit nito ang kanilang kamatayan. Iniutos naman ang isang pinuno ng tribo na lumayo sa turban ni Escher, dahil humanga ito sa kanyang katapangan. Siya ay umalis ngunit ang pangalawang pinuno ay nais marinig ang isang sing na umiiyak sa sakit. Kaya't sinunog nila ang poste ng lampara, at naghintay sa tanging nakaligtas na miyembro na si Gurmuk na umiyak. Sa halip, tumakbo palabas ang matapang na binatilyo at sumigaw ng sigaw ng digmaan ng mga sing. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pinuno at pinalitaw ang mga granada na nakakabit sa kanyang katawan, na nagresulta ng isang malaking pagsabog at pagkamatay ng marami. Sa huli, ang mga natirang nabuhay na Afghan ay ninakawan ang kuta at tuluyang sinunog ito. Pagkatapos nito, pinarangalan ang British Parliament ang mga martir na sundalo, ibinigay sa kanila ang British Order of Merit, ang pinakamataas na parangal na natanggap ng isang sundalong Indian. 2 gwardiya naman ang itinayo sa alaala ng magigiting na sundalo na dinarayo pa rin ng maraming turista taon-taon. Marami pong salamat at hanggang sa muli.